na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Isa sa mastermind kasama nung magpinsan diyan sa Nakawan, sa Ghost Projects, diyan sa flood control scandal. O yung kanina, hari ng budgetan, eto naman, si Mr. Balato. Sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat nito dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130 million ibinigay sa kanya ni Co mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 30 million ang Isa pa to Para ka ring si itong director ng NBI. Nagtatanga-tangahan ba to? O tayo ang ginagawang tanga? Itong si Mr. Bernardo Balato. Pambihira. 130 million balato ni Zaldico. Niloloko mo ba kami? Diba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Isipin mo to pinapaniwalaan. 130 million ang balato. Kung yung balato binigay kay BP Sara, 130 million, ang ingay-ingay na Trillanes, ang ingay-ingay ni De Lima, siguro pumuputak na rin si Tito Soto at si Lacson, pumuputak na si Boying, pumuputak na si Claire. Pero kita mo tahimik sila lahat dyan. 130 million? Pwede ba yun? Balato? Tanga! Lagay po yan. Huwag tayong maglokohan. Di ba? Yan nga yung sinasabi dito siya Mambihirang Yusek to 100. Tapos, ang sarap ng buhay. Pagpalagay natin, totoo sinasabi niya, siya ang binalatuan o nilagyan ng 130 million lang. Hindi ako naniniwala 130 million lang natanggap nito. Dahil sinabi din nung mga Marines, di umano, ito'y nakatanggap din ng maleta. Kasama po ito sa listahan. Di umano. Sa aking pagkakaunawa, ito si Bernardo ay hindi simpleng miyembro ng sindikato na ito. Isa siya sa mastermind. Pwede ba yun? Tapos, ikaw, hayahayang buhay mo, may tinanggap ka. Pagpalagay natin 130 million lang, hayahayang buhay mo. Tapos, hindi mo tinuturo si Boying, ay si Tambaloslos tsaka si Marcos. Tapos, state witness ka. So, yung mga pinagtuturo mo, nakulong. Na kung sino-sino fall guy. Sa katunayan, si Bong Revilla wala nga sa listahan na nakatanggap ng maleta. Tapos ikaw, nakatanggap ng maleta, ikaw mismo umamin, balato, laya. Talagang niloloko tayo na itong gobyerno to. Talagang ginagawa tayong tanga na ito si Bernardo. Isa pa ito. Silang dalawa. Nagpagamit din doon sa magpinsan si Pangandaman, ito si Bernardo. Ako. pinadaan kay dating DPWH Regional Director Gerald Pacanan. Hinihinga namin ng pahayag sina Co, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation laban kina Co at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Alam mo, ang sakit sa loob nun. Hinahabol natin
yung mastermind, yung magnanakaw ng ghost projects, tapos ang itinuturo nito fall guy. Etong si Bernardo, yan ang tinuturo niya, 'di ba? Palihis tayo eh. Ngayon, pag ginawa mong state witness na patungkol doon, hindi mo na makakasuhan yan. State witness na eh. Ito ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Clavano. Anong money trail sa transaction? Ang linaw-linaw, pambihira. Ang linaw-linaw ng money trail. Ang linaw-linaw ng ebidensya. Ang pinupunto po dito, si Bernardo po daw ang nagbibigay ng linya ng ebidensya para mahuli yung mastermind. Ang linaw-linaw po na hinahatiran ng maleta ng 18 Marines si Tambaluslos at saka si Marcos. Kasama si Bernardo, kasama si Pangandaman. Tapos ang papaniwalaan nyo, yung sangkot sa krimen. Yan po yung masakit eh. Nung nag-submit at nagreklamo tong 18 Marines sa ombudsman, instead na imbestigahan yung mga sangkot, ang iniimbestigahan yung mga Marines. Na yung mga Marines hindi tumanggap ng milyon-milyon. Meron nga tinanggap sila, balato 3,000 daw. For the boys, 3,000. Siguro naman yun, lihitimo. Kasi sa mga security, ganun talaga bigayan. Hindi po balato yun, for the boys ang tawag doon. Ito po, 130 million. Nakakatanggap ng malita. Di umano. Tapos, yung walang krimeng ginawa, ayaw niyong paniwalaan. Tapos yung may krimeng ginawa, yun ang pinapaniwalaan nyo. Na si Bernardo. Sabi ko sa inyo, hindi namin kayo titigilan dyan sa kalokohan yung yan. Akala nyo, makakaligtas kayo? Dito sa mga siniwalat ng 18 Marines? Excuse me po. You are just delaying it. But this is obvious. Tingnan mo. Walang pumupuyok dun sa mga kain-suka na dilawan. Mangilan-ngilan. Siguro si Guanzon. Pero yung mga ibang dilawan, yung mga ibang pinklawan, na maingay pagdating sa Duterte, sa ganito, tahimik ko. Kaya isasabi natin eh. Halimbawa, ang tumanggap ng balato, si Marcoleta. 130 million. Anong tawag nyo ron? Lagay, di ba? Oh. Alam nyo kasi, yung mga DDS hindi talaga nakakatanggap. Anong balato? Lagay yan. Paano na walang blanket immunity si Bernardo? Pag meron kaming kinukuhang state witness, it is only on a case-to-case basis. Never do we give a blanket immunity to people. If there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. O yan. So, hindi niya sinasabi, di ba? Ang sabi niya, yung pagiging state witness daw ni Bernardo ay hindi ligtas siya sa lahat ng krimen. Unless meron siyang sinabi patungkol doon at inamin niya. Hindi niya binabanggit, di ba? Yung magpinsan. Binabanggit niya ba si Bongbong Marcos? Nakakatanggap ng maleta? Tingnan niyo yun. Bakit yung sinabi ni Saldico tumutugma doon sa sinabi ni Gutesa na sinasabi na tumutugma din sa sinabi ng Marines? Bakit? Galing kay Saldico yung maleta. At na nagbibigay ng maleta yung mga Marines kasama si Gutesa. Ito, lihis oh. Lihis na lihis.
Sino papaniwalaan nyo? May ebidensya ba? Pabago-bago nga eh. Tingnan ninyo. Tingnan nyo yung hearing before at saka ngayon. At iba-iba na yung ebidensyang ipinapasok. Di ba? Yung Senate hearing. Diyan pa lang, ginugulo na nila eh. Di ba? Inililihis nila. Kasi pinasok na naman nila ngayon si Bernardo para pantakip doon sa issue ng mga 18 Marines. Sama-sama kayong niloloko nyo taong bayan eh. Nagtatanga-tangahan din ba kayo gaya nitong sa NBI director? O kami ginagawa nyong tanga?